Dating OFW advocate naglabas ng reaksyon at opinyon patungkol sa nag-viral na OFW na si Amor Power, aka Banyo Queen. Nabibwisit kayo kapag binabastos ang mga Pilipina, pero hindi kayo nagagalit kapag ganito ang ginagawa ng isang Pilipina. Kaya tama lang i-post etong mga ganitong baboy na mga kababaihan para ma-aware yung iba. Sa mga hindi nakakaalam, siya ang OFW sa Hong Kong na pinagpiestahan ngayon sa mundo ng social media. Matapos mag-viral ngayon taon ang malasawang video na kuha noong 2022 sa loob ng bar ng isang OFW, kung saan makikita sa video na gumagawa ng kababalaghan itong ating kabayan kasama ang ibang lahi sa loob ng pampublikong karaoke bar. Di man malino ang mukha sa video, pero kitang-kita ang kababuyang ginawa ng dalawa. Matapos kumalat ang video sa publiko, lumantad sa media itong ating kabayan para linisin ang kanyang pangalan at pasinungalingan na hindi umano totoo na nakipagbingbangan siya sa AFAM sa loob ng karaoke bar, kundi nakakandong lang umano siya sa AFAM at wala umanong tsurbahang nagaganap. Mamatay man ako, oo, nakakandong pero walang kantutan nangyari doon. Oo, nag-ano kami ng malaswa pero walang lumalabas na kung ano doon. Meron man pero siguro nagpaano ako. Sa ginawang pagpa-interview ni Kabayan, binatikos ito ng ibang netizens. Sa halip daw kasi na manahimik na lang dahil malabo ang video, nagpakita pa daw ito sa madla. Anya sa mga post ng mga netizens, ikaw mismo naglaglag at nagpahiya sa sarili mo. Flurred ang video, hindi makita ang itsura mo pero sa ginawa mong paglabas sa media, nakilala ka tuloy. Anya pa sa isang post, ikaw mismo sumira sa sarili mo. Ikaw na nga nakitang gumiling at nagkalat sa ibang bansa, ikaw pa ang pabiktim. Kung hindi ka sana nagpa-interview, hindi sana namin makita tunay mong itsura. Dapat tinakpan mo ang mukha mo para hindi ka sana makilala. Samantala, aminado naman sa pagkakamali ang OFW na nag-upload ng malasawang video ni Banyo Queen sa Facebook. Sa kanyang pahayag, nasabi nito na willing umano siyang makipagkita kay Banyo Queen para personal na manghingi ng kapatawaran sa maling kanyang nagawa sa pag-upload ng video na hindi umano niya intensyon na ma-viral. Sa videong ito, hati ang reaksyon at opinyon ng mga netizens, lalo na sa sektor ng mga OFWs. Marami ang nagalit sa OFW na nag-upload ng video at marami ang naawa at nakisimpatya kay Banyo Queen. Pero para kay dating OFW Brian Calagi, ang malasawang video ng OFW na viral ngayon ay magsilbing aral ito sa mga Pinay na mga walang respeto sa sarili. Ito umano ang dahilan kung bakit mababa ang tingin ng ibang lahi sa mga Pilipina na nasa ibang bansa. Nadadamay umano ang mga inosenteng OFW na nagtatrabaho ng maayos. Tandaan po natin na we are in a public place. Nasa bar ho tayo. Public ho yan. Lahat ng tao makakakita sa ginagawa mo. Lahat ng mga nandoon makikita yung iyong ginagawa. Kahit sinong tao ay may karapatan kumuha ng video without your knowledge. Kung sa palagay nila, hindi tama yung ginagawa mo, which is in fact yung ginagawa ni ate, nasa public place sila at talagang masyadong mababoy na ho yung ginagawa ko nila. At kung nabidyohan ka man, this is your problem. Ang masama pa rito, doon sa nakita ko, parang nakita pa ni Kabayan na nabidyohan siya. Doon sa video, kung titignan nyo yung video ha, kung titignan nyo yung video, parang nakita pa ni Kabayan na binibidyohan siya. Tandaan ninyo mga kababayan, dignidad ng mga Pilipina ang nakasalalay rito. Na kung tutuusin, kung ikaw ay may isang matinong babae na hindi mo na makayanan yung iyong kalibugan, yung hindi mo na makayanan yung nararamdaman mong kainitan, huwag mo namang ilalagay sa public yung kalibugan mo. Napakadaming hotel dyan. At saka, AFAM pa yung iyong partner, posibleng walang pera yan. Pumunta na lang kayo sa hotel at doon na lang kayo magbembangan. Huwag naman sa public place. Kung ikaw man ay nabidyuhan at naipost sa social media, it's your fault. Kasalanan mo yan dahil unang-una sa lahat, nakita niya yung pagbibidyo sa kanya. Bakit hindi na lang siya pumunta sa isang lugar na hindi siya nakikita ng video? Kung napahiya man siya doon sa video na yun, it's her fault, mga kababayan. Yun po ay, ay kasalanan niya. Bakit sa isang
maling lugar pa niya gagawin yung ganong malaswang ginagawa niya. At talagang kung napapansin nyo, hindi na ho normal yung ginagawa nila sa isang bar. Mga kababayan, hindi na normal ho yun. Ewan ko kung binebembang na siya doon sa bar na yun or ginagamitan ng daliri Diba? Kasi feeling ko parang ginagamitan lang siya ng daliri. Hindi po tama yun, mga kababayan. Hindi po tama. Sabihin man natin wala tayong pakialam doon sa ginagawa ng babae. Oo, wala tayong pakialam, pero dapat isipin ninyo na yung ginagawa niya, hindi lang siya ang maapektuhan, kundi buong mga kababayan natin dyan sa Hong Kong na hindi gumagawa ng kalaswaan. Alam niyo kung bakit bumababa ang tingin ng mga ibang lahi sa mga kababayan natin mga Pilipina? Sa kadahilanan na may mga babae na wala ng respeto sa sarili. Tama lang, siguro na i-post nyo itong mga ganitong klase na walang respeto sa sarili para matauhan yung mga ibang gumagawa ng ganito. Para sabihin nila na hindi tayo pwedeng gumawa ng ganito. Baka mabidyohan tayo, pumunta na lang tayo sa hotel. Mali. Mali na i-post. Lahat sila dyan mali, yung iba kasi kinokontent. Itong mahirap, nagagalit kayo kapag binabastos ang mga Pilipina. Nabibwisit kayo kapag binabastos ang mga Pilipina. Nanggagalaiti kayo pag binabastos ang mga Pilipina. Pero hindi kayo nagagalit kapag ganito ang ginagawa ng isang Pilipina. Pero kapag binastos ang isang Pilipina, kayo, galit na galit. Halos kung magsalita kayo, wagas na wagas. Pero kapag ganito ang pinos, ganito yung mga nakalagay sa post, sasabihin nyo, wag i-post. Anak ng tinapa. Ano ba talaga? Tandaan ninyo, yung ginagawa ninyo ang magre-represent ng inyong mga sarili. Kaya nga ang sama ng tingin sa Pinay dahil sa kagagagawan ng mga tao na walang mga respeto sa sarili. Ano ba talaga ang nasa isip ninyo mga kababayan? Nasa isang public place sila. Sa ginawa ni kababayan, ni babae, nasa public lugar at gumagawa ng ganyan, hindi na po yan makatarungan. Na kung bibidyuhan ka man at ipopost ka, wala kang magagawa, nasa public place ka Alam mo sa sarili mo, nasa public place ka. At alam mo sa sarili mo na what if mabidyuhan ako? What if kumalat ako sa social media? Dapat inisip yon ng gumawa nung kalaswaan. Expect nyo yan. Expect nyo yan na may magbibideo sa inyo kapag nasa isang public place kayo. Nakakita ka ng ganyan. Pinagsabihan mo. Anong sasabihin sa'yo nung gumawa niyan? Wala kang pakialam, buhay ko to. Kunwari, nakita ko si ate, binebembang na nung ibang lahi sa public place. Sasabihin mo sa kababayan natin, ate, grabe ka naman. Yung dyan mo ginagawa. Sasabihin wala kang pakialam, buhay ko to. What do you expect? Kayo nga minsan may nakita ng binabastos dyan. Minsan, nauuna pa yung video Pero hindi nyo naman pinagsasabihan. Yung iba naman dyan, magchichismisan muna. Diba? Tapos sasabihin, wag natin pakialaman, madadamay lang tayo. Hindi po ganun kadali yung mga pinagsasabi ninyo. Dapat pinagsabihan na lang si ate, dapat ganito na lang. Hindi po ganyan. Yung mga sinasabi ninyo na pagsabihan, na keso, chururut, tandaan ninyo, mali is mali doon sa ginawa ng babae na nasa video. Sa kadahilanan, guys, public place ho yan. Anak ng tinapa. Nasa publiko ho yung ginagawa nila. Kung talagang may respeto si kabayan sa kanyang sarili, siya na mismo. Siya na mismo mag-isip, wag kong gagawin to sa public. Wag kong gagawin to. Kasi baka mabidyuhan ako. Whatever it takes, mali o tama man ang pagkakapost, pero lesson learned sa lahat. Lesson learned sa mga kababayan ko na kapag kayo ay nakainom, huwag ilagay sa utak yung kalasingan, ilagay sa tiyan, yung kainitan ng katawan, ilagay sa hotel, hindi sa public place. Ngayon, yung mga nagsasabi, dapat wag nang i-post kasi kahihiyan ng mga kababayan yan. Tandaan ninyo, mga kababayan, kung hindi pinost to
Magkakaganyan ba kayo? Oh, tapos pag binastos yung kababayan natin, anong sasabihin nyo? Hayop kang ano ka? Ibang lahi ka, ba't mo binabastos sa mga Pinay? Ay putang, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung mga utak ninyo sa totoo lang. Kaya binabastos ang mga Pinay dahil sa kagagawan ng mga ganitong mga tao na walang respeto sa sarili. Okay? Kaya tama lang i-post etong mga ganitong mga baboy na mga kababaihan para ma-aware yung iba. Mali sa mali kung nabidyohan ka. Pero mas mali yung ginagawa mo na nagpapabembang ka sa isang public place. Yung libog ilagay sa hotel. Okay? Yung kalibugan, yung kakatihan sa hotel ilagay, huwag sa public place. You must learn this lesson. Huwag gumawa ng ikakahiya mo in public. Na huwag gumawa ng pagsisisihan mo in the future. Sa mga kababayan ho natin, kung ayaw ninyong mabidyohan at ayaw ninyong maipost, gumawa kayo ng bagay na huwag sa public gawin. Gumawa kayo ng bagay sa isang lugar na private na kayo lang ang gagawa at nakakakita. Kung ayaw ninyong mapahiya sa social media, huwag kayong gumawa ng isang bagay na mapapahiya kayo sa social media. Kapag nasa public place kayo, gumawa kayo ng kalaswaan, aasahan ninyo na may magbibideo sa inyo. Tandaan ninyo yan. And this is awareness for everyone.